Ang lalaking ito ay mayroong kakayahan na kontrolan ang taong nakikita niya sa paligid. Nung bata pa siya pinipiring nga ng kanyang ina ang kanyang mata para hindi siya makakontrol ng mga tao. Isang araw kumain sila sa kanilang bahay habang kumain pinagsasalitaan niya ang batang ito ng masasakit, kaya tinulungan ito ng kanyang ina. Kaya ang ina naman yung sinaktan nito na galit ang batang kaya tinanggal niya ang piring nito sa mata at kinontrol niya ang lalaking ito. Tumayo ito at naglakad pa atras palabas ng bahay at nang ito makarating na ito sa gitna ng kalsada ay pinaihit nito ang kanyang ulo at nabali ang leeg nito. Umiiyak ang kanyang ina habang nakaharap sa nakabalot na ulo ng bata at tinangka niya itong bawian ng buhay. Kaso binutis ng bata ang nakabalot sa kanya at nakontrol niya ang kanyang ina pinalakad at pinatalon sa sarumaragasang tubig. Ang bata naman ay tumakbo at nilisan ang kanilang lugar. Laki nito ay malaya na niyang nagagawa ang mga gusto niya. Isang araw pumasok siya sa bahay ng isang businessman at ginagamit niya ang kanyang mata para kontrolan ang taong nakikita nito. Kinontrol niya ang boss para kunin yung pera sa vault, pero may napansin niya na parang may kakaiba. Umpisa nang gumalaw ang isang lalakit, napilit kinukontra nito ang pagkontrol sa kanya. Ang sa katagalan ay nakawala rin ito. Kinontrol nito yung kasamahan niyang lalaki para hoakan na ito at hindi makalapit, pero nakawala parent, sinaksak naman ito ng babae sa likod. Kinontrol niya rin ang boss, dahil dito nakuryente ang isang lalaki at doon din nazakal yung boss, at namatay. Pumunta siya doon sa bahay ng lalaking hindi tinatablan ng kanyang kapangyarihan, para bawian ta ng buhay, nagkontrol siya ng maraming tao para patayin sila. Tumakbo sa likod at nagtago ang dalawang lalaki at ang isa naman ay bumalik pa. Na-corner siya sa loob buti na lang bigla siyang nakapagtago. Nung patakas na yung nagko-control hinabulta ng lalaki at muntik na niya ito masagasaan at na-corner niya ito. Nag-control naman ito ng tao para depensahan siya at tambahin ang kalaban. Buti na lang nakuryente niya yung lalaki kaya niya nahuli ito. Dinala niya sa police station yung lalaki. At nakawala rin ito dahil hindi naniniwala na nakakakontrol ang taong ito sa pamamagitan ng pagtingin sa tao, kaya kinutrol sila para makatakas ito, hinabol ng lalaki hanggang makaabot sa station ng LRT. Kinontrol nito lahat ng tao doon na huminto. Kaya nung makita na niya ito ay nagbigay siya ng utos sa mga kinukontrol niya na pigilan ang lalaking iyon. Hanggang sa isang sanggol ang pain niya sa lalaki, kinontrol niya yung yaya nito, at tinapon yung sanggol sa paparating na train, buti na lang nakuha ng lalaki, kahit kapalit pa nito buhay niya, nagtamo ito ng malaking pinsala yung lalaki. Iniwan niya ang lalaki sa upuan na naliligo ng dugo, at nanghihina kaya umuwi na ito. Pagdating nito ng apartment niya ay naabutan niya yung mga pulis na naghahalongkat sa loob, kaya kinontrol niya ng mga ito, at dinala sa labas at inutusang tumalon sa butas o imburnal.